to do this afternoon. Gusto natin mga kapatid na maging makasaysayan itong gagawin natin. Hindi ito ritual na gusto lang natin gawin at isabit yung sarili natin na wala po yung puso natin doon sa gagawin. Kung yun po yung intention natin ngayon, huwag po tayo, hindi natin gawin ito. Kung wala, kung hindi ito kalooban ng Panginoon, we will not do it. But then, sabi nga natin mga kapatid, bakit ba tayo magpapabaptize? Ano bang essence nito? Para yung lahat ng magpapabaptize ngayon at sa mga susunod pa na gusto magpapabaptize, alam ninyo ano yung essence na gagawin when you want to subject yourself to baptism. Okay, so let me just close this and open our... Okay, what is baptism ba mga kapatid? Ano ba talaga ang sinisimbolo nitong water baptism? And after that, mag-PBS po ako and then we'll go down to the swimming pool sa ating po mga magpapabaptize. So, sabi po sa Mateo 3 verses 4 to 7. Si Kuya mag-BS din. Okay, let's see what Matthew verse 3. Samahan niya. Siya nga nagbaptize sa akin. Accept ko. In Matthew 3 verses 4 to 17, ito yung somehow makikita natin dito, no? Wherein Jesus Christ was baptized by John the Baptist. Ang sabi po sa verse 4, John's clothes were made of camel's hair and he had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. People went out to him and from Jerusalem and all Judea and the whole region of Jordan, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. Okay? But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance. And do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the tree, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance." Here, first, we need to understand that water baptism, in the time of John the Baptist, it is a baptism of repentance. As they confessed their sins to the Lord, they were baptized by John the Baptist. Okay, nung kinumpes nila, it is a baptism of repentance in those times. Pag sinabi natin repentance, hindi lang po nagsisisi ng mga kasalanan. Okay, di ba sa lesson natin doon sa Module 1, Repentance and Faith, tinetestify ni Sister Maggie, nalaman niya kung what is all repentance is all about. Sometimes, akala natin, nagsisi ka sa mga kasalanan mo, yun lang ang repentance. That's only one part. Repentance, mga kapatid, is a change of our mind. Ibig sabihin, kapag nag-repent na tayo sa ating mga kasalanan, kinumpes na natin yon, hindi lang na nagsisi ka at nagbalik loob sa Panginoon. That's only one part. But as you turn your back from sin and turn back to the Lord, dapat there is a change of your mind. And that change of mind will magpe-penetrate yung attitude, yung mga ginagawa, kaya magaganda na at bago yung nangyayari sa buhay natin. Amen. Wala na yung mga dating mga hiningi mo na ng tawad kasi na-change na. Yun yung part ng repentance, mga kapatid. Amen. Kaya nga, anong saysay nito? Ito nga sinasabi ko, no? When you are there, inilulubog kayo sa tubig, that's the time that you are simply saying to yourself, I died from my sin. And then kapag inihaon kayo, you are now a new creation in the Lord. Malaya na ako, wala na nag-hold sa akin ng kahit anumang bagay. Amen. Yun po yung essence ko. Okay? Gusto ko po yung maging makasaysayan ito. Hindi to ritual na gusto lang natin magpapagpapay sa walang dating.
para lang tayo nilagay natin ng ating mga buhay na akusahan tayo ng demonyo sa buhay natin. O ganyan ka lang ganyan, ano mo naman may ginagawa ka? Hindi nagbago. Okay? Ayaw nating may akusahan. Okay? So yun yung isa. Ngayon, pangalawa, ano sabi dito? Then Jesus came to Galilee, to Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and why do you come to me? Okay, ayaw baptismo ni John si Jesus Christ. Dapat ikaw ang magbaptize sa akin because He is the Lord. Okay, ano sabi ni Jesus Christ? Let it be now. It is proper for us to do this. To do this what? Baptism. Anong saysay nun? To fulfill all righteousness. So it is necessary for a person to be baptized to fulfill all righteousness upon that person. Okay, so yun yung sinabi ni Lord. Okay, so yung baptism is somehow will complete yung purpose of righteousness in our lives. At yun yung isang bagay na dapat nating tandaan. Okay? The water baptism, mga kapatid, anong importance ito? Water baptism is an external rite testifying of an internal work of God. Kapag nagpabaptize daw tayo, tinetestify mo sa sarili mo, sa buong mundo, sa mga taong nakakakita sa iyo na ibabaptize ka, na may nangyari sa iyo, na may pagbabago na ginawa ang Diyos sa buhay mo at yung tinatawag nating born again. Tayo na buhay na muli. New creation. Okay, you are now a new creation in the Lord. Ipinapahayag mo yan sa mga tao, sa buong mundo, sa iyong sarili kapag tayo nagpabaptize. At yung tinatawag nating internal work of the Lord, ito yung tinatawag nating being born again. Sabi nga ni Jesus Christ, unless you are born again in the Spirit, okay, in water and Spirit, you cannot see the kingdom of God. Okay, so, although yung baptism has nothing to do with salvation, pero it is so necessary to complete all righteousness. Okay, yun ang sabi ni Jesus Christ. So, as a public testimony to be born again and now living now a new life, you are now confessing that you want to be baptized. Kasi bakit? Dahil nabubuhay ka na ng tama ngayon. And you have been born again this way. So, water baptism symbolizes the believer's total trust and in total reliance on the Lord Jesus Christ, as well as commitment to live obediently now to the Lord. Na ipinapahayag mo, ako ngayon ay bagong nilalang at ako'y tagapagsunod ni Jesus at ipinapahayag mo sa sarili mo at sa buong mundo na I want to follow Christ. Amen. I want now to obey the Lord. Yun talaga ang reason yan. Okay, may dating po yan mga kapatid. Hindi po ito basta-basta. Kaya i-explain ko sa inyo. Okay? Hindi ko sinasabing siraan kayo na huwag mag-baptize. Yes, you need. You go to it. If God has led you that, yes. There's no problem. Okay, pero ayaw ko ako walang problema. Kayo lang naman ang magiging problema to. Sasagutin nyo kay Lord yun. Yeah. Okay? Ayaw kong gawin yon, pwede kong gawin ilublob kayo sa tubig dyan. Kaya lang, ano naman sa iyo hindi naman sa akin yun Gusto mo maging kahulugan yun sa iyo. No? Tama yung gagawin ko. Na walang i-hold kahit sino man, pati ang Diyos, pati ang kalaban sa aking buhay kapag ako'y lumubog niya. Okay, so yun po yung doon. So, ang sabi dito, yung baptism daw, yes, it is a kind of obedience. It is a commandment of the Lord na kailangan natin i-obey. Kaya lang, yung obedience natin doon, hindi dahil uso-uso lang o naisipan mo lang na magpa-baptize. No. Meron kasing gano'n nakikiuso lang tayo, no? Na gusto natin isubmit yung sarili doon. Pero sabi nga natin, ano sabi doon sa Great Commission? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them. Okay. So if you want to become a disciple of the Lord, necessary talaga yung water baptism. Okay. May mga church po mga kapatid. Ito po yun, ha? But then sa atin po, hindi natin ini-implement yun.
May mga iglesia na before even you can serve in the ministry in the church, kailangan water baptized ka. Meron pong ganong mga simbahan. Okay, sa atin, hindi po natin yung somehow pinili-implement, pero may mga ganong pong simbahan. Bago ka makapag-serve sa church, kailangan po natin sa baptize tayo. Totoo po yun. Part yun ng requirement. Okay? So yun po yung iba. Now, sabi dito, before we are baptized, we must come to believe that we are sinners and need of salvation. We must also believe that Christ died on the cross to pay on our sins, and that He was buried, and that He was resurrected to a sure place in heaven. So when we turn to Jesus asking Him to forgive our sins and be our Savior, we are born again by the power of the Holy Spirit. So water baptism is not a prerequisite for salvation. Hindi, may mga maling mga katuruan na kapag hindi ka na-baptize, hindi ka papasok sa kalangitan. Okay, hindi po yun totoo. Walang tinalaman ang water baptism sa kaligtasan natin. Tayo naligtas saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Okay? So wala po yun. Hindi rin dahil nilupog kayo, nilinis kayo sa kasalanan. Hindi yung tubig na yan ang maglilinis sa inyo. Okay. O pwedeng physically, di ba, naliligo tayo araw, nalilinis tayo. Pero hindi yun na yung pagpapaligo natin everyday, hindi yun na naglilinis ng kasalanan natin. Kahit maglulog kang maghapon yan, hindi malilinis ang kasalanan mo. It's only by the blood of Jesus Christ that we have been cleansed from our sins. Amen. So hindi yan ang naglilinis, ang banal na dugo ang naglilinis. So bakit nilulubog? Dalawang essence po yan. Una, kapag nagsubmit ka sa baptism, ipinapahayag mo kapag nilubog ka sa tubig at tumahon, yung kamatayan, libing, at pagkabuhay na muli ni Jesus. Dahil tayo mananampalataya ni Lord. So, kapag inilubog ka, nagsisimbolize yun na si Jesus ay namatay para sa iyo. Habang nasa tubig, siya'y nilibing, at iniharon ka, siya'y nabuhay na muli para sa iyo. So, yun yung faith mo, dinideclare mo yun. Kapag nag-baptize ka, dinideclare mo sa pamamagitan ng pananalig mo na sa Jesus, kapag inilubog ka ay namatay, inilibing, at kapag inayahon ka, siya'y naniniwala ka na siya'y nabuhay na muli para sa akin. Pangalawa, kapag nilubog ka at inihahon doon, yun ay yung kamatayan mo at ang pagkalibing mo at pagkabuhay mo muli bilang nilikha ng Panginoon. Amen. Pinapahayag mo na ako'y namatay sa aking kasalanan, inilibing, at nabuhay na muli bilang isang bagong yerang ng Panginoon. Yung po yung pinapahayag ninyo. No? Kapag nagpapawag ka water baptize, hindi uso-uso lang po mga kapatid. Seryoso po tayo dito. Hindi po ito basta-basta. Okay, so yun po yung essence to, no? Ito yung picture yan na sinisimbolize, no? Na yun yung death, burial, ng resurrection of Jesus Christ, and that is also your death, burial, and resurrection. Diba sabi sa book ni Paul, in water baptism, paano tayo, marami nagtasabi, sinasabi sa Bible na matay ka kasama ni Kristo Jesus. Paano ka namatay? Siya lang yung nakapako sa krus. Pero totoo yun. Sabi ni Paul, you died with the Lord. In what way you died with the Lord? Eh, hindi ka naman kasama niya na pako doon. Through water baptism, you died with the Lord. You were buried with Him. You resurrected with Him. Amen. Yun po yung essence niyan. Kaya sinasabi ni Paul, you died with the Lord in water baptism. Yung pakikiisa natin sa Diyos, sa water baptism, ito yung sa kasama niya tayong namatay, inilibing at nabuhay na muli. Yun yung communion natin kay Lord. Because of our communion with Christ, nakikiisa na tayo sa Kanya sa lahat ng mga bagay na ginawa niya para sa atin. Kaya nagiging makasaysayan yun, mga kapatid. At dito natin pinatutunayan na mali po yung ginagawa ng mga Katoliko. Sorry for this.
Nawinigisikan sa tubig yung sanggol. There is no biblical truth na ang mga sanggol binabaptize nung panahon ng the Old Testament, even in the time of Jesus Christ. Si Jesus, when he was 8 days old, 8 araw pa lang siya, nung after siya sininang ni Maria, anong ginawa? Pinabaptize pa sa simbahan? No. Siya'y itinalaga, dinedicate, inialay na muli sa Diyos. Yun ang Christian way of offering back to the Lord our children. Kaya tayo, dinededicate natin yung ating mga anak sa simbahan. Yung tinatawag natin child dedication. So, hindi binabaptize sila dahil walang biblical na ganoon. Even Jesus Christ, when He was baptized by John the Baptist, 30 years old na siya. Ibig sabihin, kapag nagpapabaptize tayo, may accountability, may pag-iisip na. Kasi ikaw ang mag-decide nun, hindi yung magulang mo, hindi yung pastor mo, okay, magpapabaptize ka. Hindi. Kaya nga, kapag nagpapabaptize ka, it is your own personal decision. Hindi ka pinilit ng pastor, hindi ka pinilit ng asawa mo, kundi yun ay yung sariling conviction mo na tingin mo, ngayon handa na ako. Amen. Handa na akong sundin si Lord sa buhay ko. Na ako'y wala nang malinis na ako. At kaya gusto ko na magpabaptize. Kaya it is a decision, mga kapatid. Kung hindi pala kaligtasan to, wala namang problema kung later on kayo magpabaptize. No? Yung tingin mo na talagang wala na mag-hold sa'yo, yung talagang malayang-malaya na. Yun yung napakaganda. Hindi dahil nakiuso pa lang sa si Sisi, dahil magpapabaptize, kaibigan mo siya. Diba? Mga kapatid. Kaya nag-back-out ka. Kaya nga sabi ko, in-explain natin para natin maintindihan ito. Okay? So, ano nakita natin? Si Jesus Christ nung binaptize, hindi siya binuhusan ng tubig ni John the Baptist. Nilubog siya sa tubig. So, ang tamang form of baptism, inilulubog sa tubig. Kaya nga, meron tayong swimming pool dyan, no? Kaya alam, wala nga nga yung mga beaches dito, kaya hindi tayo pwede mag-dito sa beach. At Next year na lang. Sa Dead Sea, kaya hindi rin pwede. So this is the time that we are in. Basta may tubig na pwede ilubog, okay lang. Sometimes nga sa mga sa mga churches, di ba, may maliit na Sa drum. okay lang yun, pwede naman sa bathtub. Sabi ko nga kung wala, doon na lang tayo sa bathtub. Pero si Papa, wala naman tayong bathtub doon. Meron doon yung bulging, Sa rooftop sa ano. Sa rooftop. Oo, pwede yun. Kaya, yung minsan yung iba, yung portable na swimming pool, wala na pwede ng tubig yun. Okay lang yun. Kasi hindi naman, ando doon yung symbolism ang mahalaga doon. Yung pinano natin, hindi yun dahil hindi beach, hindi siya dagat, hindi yun eh. Yung essence yun, yung pinakamahalaga. Oh, yun yung pinakaano. And then, how are we baptized? No, as I end, we are baptized in the name of the Father, And the Son. and the Holy Spirit. At yun din po yung sasambitin ko mamaya sa inyo before kayo ilipog sa tubig. Kasi ito, we baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Okay? And then, we will give you the water baptism certificate to prove na talaga tayo po ay dumaan sa ganito klaseng sabi nga natin, sacrament of the Lord in baptism. Okay? So, sino po ay magpapabaptize? Can I ask you to all stand and then I will just be praying for you. And then after we pray, we can now change our clothes, no? At na tayo mag-inis ng ako rin magpapabaptize.